Narito ang isang tanong na hindi madaling balewalain. Bakit may mga bansang paulit-ulit na binabanggit sa Biblia na tila may mahalagang papel sa kasaysayan ng mundo? Isa sa mga pangalang madalas na iniuugnay sa propesya ay ang Iran na noon ay kilala bilang Persya, isang kahariang minsang ginamit ng Diyos sa kaniyang layunin. Habang tumitindi ang mga pangyayari sa mundo, marami ang nagtatanong kung may mas malalim bang kahulugan ang patuloy na pagbanggit sa bansang ito. Hindi ito simpleng usapin ng kasaysayan lamang, kundi paalala na ang bawat bansa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Kapag ang isang pangalan ay nananatiling buhay sa banal na kasulatan at sa kasalukuyang panahon, may dahilan kung bakit ito patuloy na pinag-uusapan. Kapag binuksan natin ang banal na kasulatan, makikita natin na ang Persya ay naging bahagi ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng bayan ng Diyos. May mga hari mula sa lupaing ito na ginamit upang maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan. Ipinapakita nito na kahit ang malalakas na kaharian ay nananatiling sakop ng kapasyahan ng langit. Kaya mahalagang maunawaan kung bakit ang pangalang ito ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon. May mga aral sa kasaysayan nito na patuloy na nagbibigay liwanag sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pagbabahagi ng salita ng Diyos ay maaring maging daan upang mas maraming puso ang mapalapit sa Kanya. Sa panahong maraming tao ang naghahanap ng direksyon, mahalagang patuloy nating palalimin ang ating pananampalataya. Ang simpleng pakikinig sa mga aral ng Biblia ay maaring magdala ng bagong pag-asa sa isang nalulumbay na puso. Sa Isaiah 46 verse 10 ay sinabi, "Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ang nakakaalam ng wakas bago pa man magsimula ang lahat. Kapag may bansang paulit-ulit lumilitaw sa kasaysayan at sa propesiya, may mensaheng nais ipaunawa ang Panginoon sa tao. Ang bawat salitang nakasulat sa Biblia ay may lalim na higit pa sa unang nababasa ng ating mga mata. Habang pinag-aaralan natin ang Iran na dating Persya, mahalagang tandaan na ang propesiya ay ibinibigay hindi upang takutin, kundi upang palalimin ang pananampalataya. Ang bawat talata sa Biblia ay paalala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa gitna ng mga bansa. At sa bawat pangyayaring ating nakikita, mas lalo nating nauunawaan ang kapangyarihan ng Kaniyang salita. Sa ganitong pag-unawa, mas nagiging malinaw na ang kasaysayan ay hindi hiwalay sa dakilang layunin ng Diyos. Unang salita, ang Iran bilang lupain ng sinaunang Persya sa plano ng Diyos. Sa kasaysayan ng Biblia, ang lupain na ngayon ay kilala bilang Iran ay unang nakilala sa pangalang Persya. Ito ay isang kahariang naging makapangyarihan sa sinaunang panahon at malawak ang naging impluwensya sa maraming lupain. Hindi lamang ito kilala sa lakas ng imperyo nito, kundi dahil naging bahagi ito ng mga pangyayaring may kaugnayan sa bayan ng Diyos. Sa bawat pagbanggit sa Persya sa banal na kasulatan, makikita na may espesyal itong lugar sa kasaysayang espiritual ng sangkatauhan. Dahil dito, maraming nag-aaral ng Biblia ang patuloy na nagbibigay pansin sa papel nito hanggang ngayon. Nang ang Israel ay nasa panahon ng pagkabihag, ginamit ng Diyos ang isang hari mula sa Persya upang magbukas ng bagong pag-asa para sa kaniyang bayan. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, isang makapangyarihang utos ang lumabas na nagbigay pahintulot upang sila ay makabalik sa kanilang lupain. Ang pangyayaring ito ay naging mahalagang tanda na kahit ang malalaking imperyo ay maaring gamitin ng Diyos sa kaniyang layunin. Ipinakita nito na ang kapangyarihan ng tao ay nananatiling nasa ilalim ng kapasyahan ng langit. Ang Persya ay naging saksi sa isang makasaysayang pagbalik ng bayan ng Diyos sa kanilang banal na lupain. Sa Ezra 1 verse 2 sinabi, "Thus saith Cyrus king of Persia, The Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapakita na kinilala mismo ng hari ng Persya ang kapangyarihan ng Diyos ng langit. Hindi pangkaraniwan,
na ang isang banyagang hari ay maging bahagi ng katuparan ng banal na layunin. Dito makikita na ang Diyos ay may kakayahang hipuin, maging ang puso ng mga pinuno ng makapangyarihang bansa. Ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo kahit sa gitna ng mga kahariang hindi nakakakilala sa kaniya noon. Sa loob din ng Persya, naganap ang mga pangyayaring humubog sa buhay ni Daniel at Esther. Ang lupain na ito ay naging tagpuan ng katapatan, panalangin, at matinding pagsubok ng pananampalataya. Sa kabila ng pagiging banyagang lupain, ipinakita ng Diyos na hindi niya iniiwan ang kaniyang mga lingkod. Ang Persya ay naging lugar kung saan nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga hari at palasyo. Dahil dito, mas naging malalim ang kahulugan ng bansang ito sa pananaw ng mga mananampalataya. Kapag binabanggit ngayon ang Iran bilang dating Persya, hindi may iwasang maalala ang malalim nitong koneksyon sa banal na kasulatan. Ang kasaysayan nito ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng mga bansa ayon sa kaniyang takdang panahon. Ang isang lupain na minsang ginamit sa pagpapalaya ay nananatiling mahalagang bahagi ng pag-aaral ng propesya. Sa pagtingin sa pinagmulan nito, mas nauunawaan kung bakit patuloy itong laman ng usaping may kaugnayan sa Biblia. Ikalawang salita, ang Iran sa mga propesya ng mga huling araw. Sa maraming bahagi ng Biblia, may mga lupain na binabanggit hindi lamang dahil sa kanilang nakaraan, kundi dahil sa kanilang posibleng kaugnayan sa mga pangyayaring darating. Isa sa mga bansang madalas iugnay ng mga nag-aaral ng propesiya ay ang Iran na dating kilala bilang Persya. Kapag lumilitaw ang pangalang Persya sa mga aklat ng propeta, maraming mananampalataya ang nagiging mausisa sa kahulugan nito sa kasalukuyang panahon. Ito ay dahil nananatili ang paniniwala na ang ilang sinaunang pangalan ng bansa ay may kaugnayan sa mga pangyayaring hindi pa ganap na natutupad. Sa ganitong pananaw, ang Iran ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi bahagi rin ng mas malalim na usaping espiritual. Sa aklat ni Ezekiel, may tala tungkol sa mga bansang kasama sa isang malaking pagtitipon ng mga bayan sa panahon ng matinding kaguluhan. Kabilang sa mga pangalang nabanggit doon ang Persya, na malinaw na kinikilala bilang sinaunang pangalan ng Iran. Dahil dito, marami ang naniniwala na may magiging papel ang bansang ito sa mga pangyayaring may kaugnayan sa mga huling araw. Bagaman iba-iba ang pagpapaliwanag ng mga tagapagpaliwanag ng Biblia, nananatiling mahalaga ang pagbanggit sa pangalang ito. Ipinapakita nito na ang mga sinaunang salita ay patuloy na sinusuri hanggang sa ating panahon. Sa Ezekiel 38 verse 5 sinabi, Persia, Ethiopia and Libya with them, all of them with shield and helmet. Ang talatang ito ay isa sa mga madalas na pinag-aaralan kapag pinag-uusapan ang mga bansang lilitaw sa panahon ng malaking kaguluhan. Ang pagbanggit sa Persya ay nagbibigay pansin sa patuloy na kahalagahan nito sa mga talakayang may kaugnayan sa propesiya. Hindi ito nangangahulugan ng agarang takot, kundi paalala na ang salita ng Diyos ay may lalim na patuloy pang inuunawa. Mahalagang basahin ang ganitong mga talata nang may paggalang at may maingat na pag-unawa. Ang layunin ng mga propesya ay hindi upang magbigay ng pangamba, kundi upang tawagin ang tao sa pagbabantay at pananalig. Kapag may mga bansang lumilitaw sa banal na kasulatan, ipinapaalala nito na ang kasaysayan ng mundo ay hindi hiwalay sa kalooban ng Diyos. Ang bawat bansa ay may takdang panahon sa ilalim ng kapangyarihan ng may likha. Sa pag-aaral tungkol sa Iran, mas lumalalim ang pagkaunawa na ang mga salita ng Biblia ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kasalukuyan. Ang pananampalataya ay lalo pang tumitibay kapag nakikita ang pagkakaugnay ng kasaysayan at banal na kasulatan. Sa bawat pagbanggit sa Persya sa mga propesya, mahalagang tandaan na ang Diyos pa rin ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng mangyayari. Walang bansa ang kikilos ng hiwalay sa kaniyang pahintulot at kaalaman. Ang mga talatang ito ay paalala na ang tao ay dapat manatiling handa sa espiritual na buhay. Higit sa pag-unawa sa mga bansa, mahalagang maunawaan ang mensaheng ang Diyos ay nananatiling naghahari. Ikatlong salita, ang Iran bilang paalala na ang kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Sa kasaysayan ng mundo, maraming kaharian ang naging makapangyarihan, ngunit kalaunan ay humina at nagbago ang kalagayan. Ang Persya na ngayoy kinikilala bilang Iran ay isa sa mga imperyong minsang namayani sa malawak na bahagi ng daigdig.
Sa panahon nito, tila walang makapipigil sa lawak ng impluensya at kapangyarihan nito sa maraming lupain. Ngunit ipinakita ng kasaysayan at ng banal na kasulatan na kahit ang pinakamalakas na kaharian ay hindi nananatiling dakila magpakailanman. Ito ay paalala na ang kapangyarihan ng tao ay laging may hangganan sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga hari ng Persya ay nakilala sa kanilang karunungan sa pamamahala at lakas sa pakikidigma. Marami silang nasakop na lupain at naging sentro ng kapangyarihan sa kanilang panahon. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, malinaw sa kasaysayan na ang bawat kaharian ay dumaraan sa pagbabago ayon sa takdang panahon. Ang dating makapangyarihang imperyo ay unti-unting napalitan ng ibang mga kaharian. Dito makikita na walang kapangyarihang pantaw ang nananatiling hindi nagbabago. Sa Daniel 2 verse 21 sinabi, "And he changeth the times and the seasons, he removeth kings and setteth up kings." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahayag na ang Diyos ang may kapangyarihan sa pagtaas at pagbagsak ng mga pinuno at kaharian. Hindi sapat ang lakas ng hukbo o yaman ng isang bansa upang manatili ito magpakailanman sa tuktok. Kapag dumating ang takdang panahon, ang Diyos mismo ang nagpapahintulot ng pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kaharian sa Biblia ay may malinaw na aral para sa lahat ng panahon. Ang Iran bilang dating Persya ay nagsisilbing halimbawa na ang tagumpay ng isang bansa ay hindi dapat maging dahilan ng kapalaluan. Ang bawat tagumpay ay pansamantala kung walang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming kaharian sa kasaysayan ang bumagsak nang inakala nilang sila ay hindi matitinag. Sa pananaw ng banal na kasulatan, ang tunay na katatagan ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao, kundi sa kalooban ng Panginoon. Ito ang mensaheng paulit-ulit na ipinapakita sa mga kasaysayang nakatala sa Biblia. Kapag tinitingnan ang kasalukuyang kalagayan ng mga bansa, mahalagang alalahanin ang aral mula sa sinaunang Persya. Ang anumang lakas ng tao ay maaring magbago sa isang iglap sa ilalim ng kapasyahan ng langit. Ang kasaysayan ay patuloy na nagpapatunay na ang Diyos ang tunay na may hawak ng direksyon ng mga bansa. Sa bawat pag-aaral tungkol sa Iran, lumilitaw ang paalala na ang kapangyarihan ng tao ay hindi kailanman higit sa kapangyarihan ng may likha. At sa pag-unawang ito, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ikaapat na salita, ang Iran bilang lupain na nasaksihan ng katapatan ng mga lingkod ng Diyos. Ang sinaunang Persya ay hindi lamang naging kilala dahil sa lawak ng imperyo nito, kundi dahil dito rin nasubok ang pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos. Sa loob ng makapangyarihang kahariang ito, may mga taong nanatiling tapat sa Panginoon kahit napapalibutan sila ng banyagang kultura at kapangyarihan. Ipinakita ng kanilang buhay na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa kalagayan ng paligid kundi sa tibay ng puso sa harap ng Diyos. Sa gitna ng malalaking palasyo at mga utos ng hari, nanatili ang paninindigan ng mga lingkod ng Diyos. Dahil dito ang Persya ay naging lugar ng mahahalagang patutuo ng katapatan at pananalig. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang buhay ni Daniel na nanatiling matatag sa kaniyang pananalangin kahit may pagbabawal mula sa kaharian. Sa kabila ng panganib, hindi niya iniwan ang kaniyang kaugalian ng paglapit sa Diyos araw-araw. Ang kaniyang katapatan ay naging dahilan upang makita ng marami ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa halip na matalo ng takot, pinili niyang manatiling tapat sa gitna ng pagsubok. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking patutuo sa loob mismo ng kaharian. Sa Daniel 6 verse 10 sinabi, "Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapakita ng katapatan ni Daniel sa kabila ng panganib sa kaniyang buhay. Hindi niya hinayaang baguhin ng takot ang kaniyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ipinapakita nito na ang tunay na pananalig ay nananatiling matatag kahit may bantang kaparusahan. Sa ganitong paraan nakita ng buong kaharian ang lakas ng pananampalatayang nakasentro sa Diyos. Bukod kay Daniel, naging mahalaga rin ang buhay ni Esther na nasa loob ng kahariang Persya sa panahon ng malaking panganib sa bayan ng Diyos. Sa gitna ng banta laban sa kaniyang lahi,
Pinili niyang magsalita sa tamang panahon kahit kapalit nito ang sariling buhay. Ang kaniyang tapang ay naging daan upang mailigtas ang maraming tao. Ipinakita ng kaniyang kwento na may mga sandaling ginagamit ng Diyos ang isang tao sa gitna ng makapangyarihang kaharian upang magdala ng kaligtasan. Ang Persya ay naging saksi sa dakilang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng isang pusong handang sumunod. Sa pagtingin sa Iran bilang dating Persya, makikita na ang lupain na ito ay minsang naging lugar ng mga makapangyarihang patutuo ng pananampalataya. Ang mga kwentong ito ay paalala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng mga kahariang hindi lubos na nakakakilala sa Kanya. Ang katapatan ng mga lingkod ng Diyos ay nagiging liwanag kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Sa bawat pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng Persya, lumilitaw ang aral na ang pananampalataya ay dapat manatiling matatag sa anumang panahon. Ikalimang salita, ang Iran bilang patunay na ang Diyos ay kumakilos kahit sa gitna ng makapangyarihang bansa. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan, malinaw na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa loob ng Israel kundi maging sa gitna ng ibang mga kaharian. Ang Persya na ngayon kilala bilang Iran ay isa sa mga lupain kung saan nakita ang tahimik ngunit makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Bagaman ito ay isang banyagang imperyo, naging bahagi ito ng katuparan ng mga layunin ng Diyos sa tamang panahon. Ipinapakita nito na walang bansa ang napakalayo upang hindi maabot ng kapangyarihan ng Diyos. Sa likod ng mga desisyon ng mga hari, may mas mataas na kamay na gumagabay sa takbo ng kasaysayan. Maraming pagkakataon sa kasaysayan ng Persya na ang mga pinuno nito ay gumawa ng mga pasyang hindi nila lubos na nauunawaan ang espiritual na kahulugan. Subalit ang mga pasyang iyon ay naging mahalagang bahagi ng pag-usad ng plano ng Diyos para sa kaniyang bayan. Ang mga hari ay maaring kumilos ayon sa kanilang sariling pag-iisip, ngunit ang kalooban ng Diyos ang nananatiling natutupad. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang papel ng Persya sa banal na kasaysayan. Sa bawat pangyayari ay makikita na ang Diyos ay may layuning higit sa kayang makita ng tao. Sa Proverbs 21 verse 1 sinabi, "The king heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water he turneth it whithersoever he will." Ang talatang ito ay nagpapakita na maging ang puso ng hari ay kayang gabayan ng Diyos ayon sa kaniyang layunin. Ibig sabihin, kahit ang pinakamataas na pinuno ay hindi hiwalay sa kapangyarihan ng may likha. Sa kaso ng Persya, ang mga utos ng hari ay naging daan upang maisulong ang mahahalagang pangyayari para sa bayan ng Diyos. Dito lalong nakikita na ang Diyos ang tunay na may hawak ng direksyon ng kasaysayan. Kapag tinitingnan ang Persya sa liwanag ng Biblia, mapapansin na ang bawat pangyayaring naganap doon ay may dalang aral ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi kailangang makita agad ng tao ang buong larawan upang maniwalang kumikilos ang Panginoon. May mga pagkakataong ang kaniyang gawa ay unti-unti lamang nauunawaan habang lumilipas ang panahon. Ang mahalaga ay ang pananatiling may pananampalataya sa gitna ng mga pagbabago. Ito ang mensaheng paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan ng sinaunang Persya. Sa pag-aaral tungkol sa Iran bilang dating Persya, makikita na ang isang makapangyarihang bansa ay maari pa ring maging kasangkapan sa banal na layunin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa laki ng kaharian, kundi sa katiyakan ng kaniyang salita. Ang mga pangyayaring naganap noon ay nananatiling paalala hanggang ngayon na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa likod ng mga pangyayari sa mundo. Sa bawat pagbabago ng panahon, nananatiling buhay ang aral na walang bansang lampas sa abot ng kaniyang kamay. At sa ganitong pag-unawa, mas lumalalim ang pananampalataya ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan. Ika-6 na salita, ang Iran bilang paalala ng patuloy na pagtawag ng Diyos sa mga bansa. Sa buong kasaysayan ng Biblia, makikita na ang Diyos ay hindi lamang nangungusap sa iisang bayan, kundi maging sa mga makapangyarihang bansa ng mundo. Ang Persya na ngayon kilala bilang Iran ay isa sa mga lupain na paulit-ulit na lumitaw sa mga pangyayaring may malalim na kahulugang espiritual. Sa bawat pagbanggit dito, may kasamang paalala na ang mga bansa ay hindi hiwalay sa panawagan ng Diyos. Ang bawat kaharian ay may pananagutan sa harap ng may likha na siyang nagbibigay ng panahon at kapangyarihan.
Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tingnan ang kasaysayan nito ng may malalim na pag-unawa. May mga sandali sa kasaysayan ng Persya na ang mga pinuno nito ay nakarinig ng mga patotoo tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ilan ay nasaksihan ang katapatan ng mga lingkod ng Panginoon at nakita ang mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, ipinakita na ang Diyos ay patuloy na tumatawag maging sa mga bansang hindi lumaki sa pananampalataya ng Israel. Ang mga himala at patotoo ay naging daan upang marinig ang katotohanan sa loob ng palasyo. Dito makikita na ang panawagan ng Diyos ay umaabot maging sa gitna ng malalaking imperyo. Sa Daniel 4 verse 37, sinabi, "Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honor the King of Heaven, all whose works are truth and his ways judgment." Ang diwa ng talatang ito ay nagpapakita na kahit ang mga makapangyarihang hari ay maaaring dumating sa pagkilala sa kataas-taasan ng Diyos. Kapag nakita ng tao ang pagkilos ng Panginoon, ang puso ay maaaring mabago at mapuno ng paggalang sa langit. Ito rin ang paalala na ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang tumagos sa puso ng mga pinuno ng mga bansa. Ang tunay na kadakilaan ay nagsisimula sa pagkilala sa kapangyarihan ng may likha. Ang Iran bilang dating Persya ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagtawag sa mga bansa tungo sa katotohanan. Maaaring magbago ang mga henerasyon at mga pinuno, ngunit ang paanyaya ng Diyos ay nananatiling buhay. Ang bawat bansa ay may pagkakataong makinig at tumugon sa kaniyang tinig. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung paanong ang Diyos ay nagbubukas ng daan upang marinig siya ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pangyayaring nakatala noon ay mahalaga pa rin hanggang ngayon. Sa pag-aaral tungkol sa bansang ito, lumilitaw ang katotohanan na ang Diyos ay may malasakit hindi lamang sa iisang bayan, kundi sa buong mundo. Ang mga bansang malalakas ay tinatawag din sa pagpapakumbaba at pagkilala sa kaniyang kapangyarihan. Ang bawat pangyayaring espiritual sa kasaysayan ng Persya ay paalala na walang bansang malayo sa abot ng Diyos. Sa gitna ng mga pagbabago sa mundo, nananatiling bukas ang kaniyang panawagan sa lahat. At ito ang isa sa pinakamahalagang aral na maiiwan ng kasaysayan ng Iran sa pananaw ng pananampalataya. Ikapitong salita, ang Iran bilang paalala na ang salita ng Diyos ay patuloy na natutupad. Sa paglipas ng maraming siglo, maraming pangalan ng mga bansa ang nagbago, ngunit ang mga nakasulat sa Biblia ay nananatiling may kabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Ang Persya na ngayon kinikilala bilang Iran ay isa sa mga lupain na patuloy na iniuugnay sa mga sinaunang pahayag ng banal na kasulatan. Ito ay nagpapaalala na ang mga salitang isinulat noon ay hindi basta kasaysayan lamang, kundi may mensaheng umaabot sa bawat panahon. Kapag ang isang bansang binanggit noon ay nananatiling mahalaga sa mga usaping pandaigdig, mas nakikita ng marami ang lalim ng banal na kasulatan. Dahil dito, ang pag-aaral tungkol sa Iran ay nagiging bahagi rin ng pag-unawa sa katapatan ng salita ng Diyos. Maraming propesiya sa Biblia ang unang tila mahirap unawain, ngunit kalaunan ay nagkakaroon ng mas malinaw na kahulugan habang lumilipas ang panahon. Ang mga bansang binanggit ng mga propeta ay muling sinusuri dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa mundo. Sa ganitong paraan, ang mga mananampalataya ay mas napapaalala na ang Diyos ay hindi nagsasalita ng walang layunin. Ang bawat pangalan na nakatala sa banal na kasulatan ay may kahalagahang dapat pagnilayan. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang interes sa mga sinaunang propesiya. Sa Isaiah 55 verse 11 sinabi, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please." Ang talatang ito ay malinaw na nagsasabi na ang salita ng Diyos ay laging may katuparan ayon sa kaniyang layunin. Maaring hindi agad maunawaan ng tao ang kabuuan nito, ngunit dumarating ang panahon na lumalabas ang kahulugan. Ito ang nagbibigay katiyakan sa mga nag-aaral ng Biblia na ang bawat pahayag ng Diyos ay may lalim at katotohanan. Sa bawat pagbalik sa mga talata, mas lalong nakikita ang tibay ng kaniyang pangako. Ang Iran bilang dating Persya ay nagsisilbing paalala na ang kasaysayan ng mga bansa ay maaring maging bahagi ng mas malaking larawan ng banal na plano. Ang mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng panahon ay hindi nakapagpapabago
sa katotohanang nananatiling buhay ang salita ng Diyos. Ang bawat henerasyon ay inaanyayahang magbasa at magnilay upang mas maunawaan ang mensaheng iniwan ng banal na kasulatan. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ay nagiging tulay tungo sa mas malalim na pananampalataya. Ang mga aral mula sa nakaraan ay patuloy na nagsasalita hanggang sa kasalukuyan. Sa pagwawakas ng 7 salitang ito, malinaw na ang pinakamahalagang aral ay hindi lamang tungkol sa isang bansa, kundi tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa buong daigdig. Ang mga kaharian ay maaring magbago, ngunit ang katotohanan ng kaniyang salita ay nananatili magpakailanman. Ang bawat bansang binanggit sa Biblia ay paalala na ang kasaysayan ay nasa ilalim ng mata ng may likha. Habang pinagninilayan natin ang mga katotohanang nakapaloob sa kasaysayan ng Iran na dating Persya, mas lalo nating nakikita na ang bawat bansang binanggit sa Biblia ay may dalang paalala tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa buong mundo. Ang mga kaharian ay dumarating at lumilipas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatiling buhay at makapangyarihan sa bawat salinlahi. Ang mga pangyayaring minsang naisulat sa banal na kasulatan ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating pananampalataya at nagpapaalala na walang nangyayari sa kasaysayan na hindi nalalaman ng Diyos. Sa bawat talatang ating binubuksan, lalo nating nauunawaan na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng nakaraan, kundi Diyos na patuloy na kumikilos hanggang ngayon. Ang mga aral na ating natutunan ay hindi lamang tungkol sa isang bansa, kundi tungkol sa mas malalim na pagtitiwala sa dakilang plano ng may likha. Kapag ang tao ay tumitingin sa mga pangyayari sa mundo nang walang gabay ng banal na kasulatan, madali siyang mapuno ng pangamba at pagkalito. Ngunit kapag ang puso ay nakasandal sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga usaping mahirap unawain. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang manatili tayong malapit sa kaniyang salita araw-araw. Ang bawat propesiya ay hindi ibinigay upang takutin ang tao, kundi upang ihanda ang puso sa mas malalim na pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang bawat pagbasa ng Biblia ay nagiging gabay sa ating pagharap sa kasalukuyang panahon. Sa Matthew 24 verse 35 sinabi, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away." Ang talatang ito ay nagpapaalala na kahit magbago ang mga bansa, mga pinuno at mga panahon, ang salita ng Diyos ay mananatiling hindi nagbabago. Ang lahat ng kapangyarihan sa lupa ay may hangganan, ngunit ang katotohanan ng Panginoon ay nananatiling matatag magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat mananampalataya ay tinatawagan na manatiling matibay sa pananampalataya at hindi matinag ng mga pagbabago sa paligid. Kapag ang salita ng Diyos ang naging pundasyon ng buhay, nagiging malinaw ang direksyon ng puso. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat simpleng pagbabahagi ninyo ay maaring maging daan upang may isa pang pusong makadinig ng katotohanan. Maaring sa isang simpleng pag-share ay may isang taong muling mapalapit sa Diyos at magkaroon ng bagong pag-asa. Patuloy nating gamitin ang mga pagkakataong mayroon tayo upang maikalat ang mga aral na nagbibigay buhay sa kaluluwa. Nawa sa bawat paksang ating pinag-aaralan ay lalo pang lumalim ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos at ang ating pagtitiwala sa kaniyang kapangyarihan.